Jesus Christ alone is our peace. I mean, He alone is our true peace that will last forever. Good morning, everyone. Now, this morning, let us explore the wonderful truth about Jesus being our real peace. Kung meron man nakababatid ng tunay na kahulugan ng kapayapaan sa mundo, ito ay walang iba kundi ang mga born-again believers. Ang mga born-again believers ng Panginoong Jesus. Tayo po yon. We know that even though the world attempts to create a man-made kind of peace, I know and we know na hindi maglalas ang mga ito. I know you are now aware what is now happening in America and Iran. You know that they boasting that tapos na raw po ang giyera, no? I think I just read this morning and then nilagtawan ko lang, sabi ko, Jesus is our true peace. Magkaroon man ang tinatawag na, may kapayapaan dyan, may kapayapaan doon. Yes, maybe it will last only for a while, but hindi yan yung peace na binabanggit ng Biblia. Ano pa ang peace na binabanggit ng Biblia? Malamang alam natin nung natatakot yung mga disciples, naglock sila doon sa upper room wherein doon ginanap yung Last Supper. Doon din po sila nagtago sa takot sa mga Hudyo at doon sa mga galit sa Christianity, doon sa mga galit kay Jesus, doon sa mga nagpapako kay Jesus sa cross, takot sila. Ngayon patay na ang ating maestro, patay na ang ating Panginoon, sabi nila, tayo ang susunod. So magtago tayo. So nagtago sila. So sa kalagitnaan po ng kanilang pagkatakot, after 3 days na po yan sa nakapinid na pinto, lumabas ang risen Lord Jesus Christ. Hallelujah. Peace be with you. Ayan ang sabi ng Panginoong Jesus. My peace I give unto you, not as the world gives, but my peace I give unto you. That's the peace that comes from God. It's perfect. It's everlasting. And it's for ours. And it's for us, ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesus. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Okay, now if you have Bibles, can you please open it sa Ephesians chapter 2, verses 13 and 14. Mga Bibles please. Matatagpuan ang ating talata sa Efeso, Kabanata 2, talatang 13 hanggang 14. Pero meron po ako dito, English version ng Bible, NASB, NASB, New American Standard Bible, ang pagkasalin niya. Okay? Ito po ang nakalagay, Ephesians chapter 2, verses 13, verse 14. But now, alam ninyo, when you read the Bible, namnamin nyo, huwag kayo nagmamadali. But now, anong sabi? Sinabi ba rito na, but yesterday, but some days ago? Sinabi ba yun? Hindi. Ang sabi, but now. Now, it means Jesus Christ is the God of the present. Lagi siyang present. Yung nakaraan, present sa Kanya. Yung bukas, present pa rin sa Kanya. Nag-gets po ninyo? Lagi siyang present. Araw-araw present siya. Hindi nga siya nagbabago eh. Ha? Sabi ko, pag when you read the Bible, namnamin nyo, bawat salita mahalaga. Yung simpleng katagang now, that means a lot. Maski kulang ang buong taon ng pag-aralan niyang now na yan, N-O-W. Napakaraming meaning yan na pwedeng i-apply sa buhay ng mananampalataya. Ulitin natin, Ephesians chapter 2 verses 13 to 14, but now, in Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. Hallelujah. That day na ang Panginoong Hesukristo ay ibinayubay sa krus ng Kalbaryo. Hindi simpleng pagkabayubay yan na tulad ng mga nakikita natin sa pelikula. Si Jesus po ay parang gulaman na naglalakad, na gelatin, na halos mga laman niya kitang-kita na. No? Sabi nga nung ibang Bible experts, habang dala-dala niya yung mabigat na beam, yung mga ibang laman niya nalalaglag po sa, anong tawag dito? Dito po sa daan. So talagang may mga dugo, lahat. Kita na yung lamang loob ng Panginoong Jesus. Pasantabi sa kumakain, pero hindi naman nakakadiri ang Panginoon. Ang Panginoon pag pinag-uusapan, perfect. Gusto ko nga mapag-usapan niya. Yan ay dahil sa pagmamahal niya sa atin.
Tapos inilagay siya, yung beam na hawak niya, idinugtong sa isang puno. At yun ay naging krus. At doon siya nakabayubay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Yun ang perfect love ng Diyos sa mundo. Doon makikita. Nakita ng isa sa kanyang mga alagad ang paghihirap ng Panginoon. Alam niyo kung sinong alagad na yan? Si John. Kaya John the Beloved. Nakita niya kung gaano nahirapan ng Panginoon. Siya lang po ang nag-iisang disciples na nandoon. Yung ibang disciples na bahagang buntot nagtatago. Pero siya, nakita niya ang Panginoon kung paano inalipusta ang Lord. Hubot-hubad na nakapako sa krus. Wala po siyang saplot, mga kaibigan. Hubot-hubad ang isang tinotorture nung araw. Nakakadurog ng puso. Walang kapantay, walang katulad ang naging kamatayan ni Lord Jesus. Para sa iyo, para sa akin. Kasi mahal niya tayo. The love of God. Doon makikita sa krus ng Kalbaryo. From 9 o'clock ng umaga hanggang 3 o'clock ng hapon. Nakapako siya doon. May mga saris ipinako. Kasi pag dito po sa palad, matatanggal yung pako. Kaya saris siya nakapako. Alam niyo bang excruciating pain kapag nilagay saris yung pako? Malalaking pako. Pati sa paa. Yung mga ugat niya tinatamaan. At para makahinga siya, pipilitin niyang huminga. Kasi nakasuspend po siyang ganon. Pipilitin niyang huminga. At bawat paghinga niya, yung weight ng buong katawan niya, binubuhat niya. For 6 hours, mga kaibigan ko. Dahil mahal ka niya. Kitang-kita ni Beloved dyan kung paano siya namatay. Yung huling hininga ng Panginoon. Naibilin pa niya ang kanyang ina. Napakahirap. Ganyan ako kamahal ni Jesus. Ganyan ka kamahal ni Jesus. Para alipinin ka ng takot. Kaya ang isang Kristiyano, may peace. Pero after 3 days, matapos masaksihan ni John na ibinaba ang bangkay ng Panginoong Hesus. Wala nang buhay. Parang gulaman, parang gelatin. After 3 days, nagbangon na magmuli. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri ang mga anghel. Nahimatay yung isang sundalo nung nakita niya may umupong anghel at iginulong ang bato at lumabas ang God Almighty na nabuhay na magmuli, the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa Kanya. Amen? At doon sa nakapinid na pinto, pumasok siya. My peace I give unto you, not as the world gives, but I give. Ulitin natin ang basa, Ephesians chapter 2, verses 13 to 14. But now in Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. Dati kang malayo, inilapit ka ni Jesus sa Diyos. Kaya nasa throne of grace tayo, makaka-approach tayo sa throne of grace dahil may tagapamagitan tayo, ang Diyos anak, ang Panginoong Jesus. Tignan natin yung susunod. 14. For He Himself is our peace, who made both groups into one and broke down the barrier of the dividing wall. May dividing wall pala dati. That's the law. That's the law. Mahirap lumapit sa Diyos noong araw. Tuparin mo ang batas. Maski natupad mo na yung siyam, kung nagkamali ka sa isa, balik ka pa. Back to one ka. No? Kaya ang law, walang makakatupad. Kaya ang sabi niya, what the law couldn't do, sabi ng Book of Romans, Jesus Christ, the Son of God, do it for us on the cross. Kaya dati kang malayo, ngayon inalapit ka na. Dahil si Jesus ang ating tunay na kapayapaan. Sabihin man nilang, oy may kapayapaan na sa mundo, oy may kapayapaan na sa ganon. No, only Jesus can bring true peace at mangyayari yan sa kanyang second coming, sa kanyang millennial reign. 1,000 years. Perfect reign ng Panginoong Jesus. At ang good news, kung tinanggap mo na siya bilang Lord and Savior mo, kasama kang magre-reign at maghahari. Yan ang kanyang pangako. He wants to share everything with His precious possession, His believers, His bride, the church. Tayo po yon. Ang tanong, ikaw ba yon? Naniwala ka ba na sapat na yung ginawa ni Jesus sa cross para ikaw ay maligtas? Ikaw lang makakasagot niyan. Tanggapin mo siya as Lord and Savior. Thank you. God bless. Mga good vibes.